Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po rito sa ating YouTube channel. At it's nice to be back. Back to normal na ho tayo. Dito na tayo ulit sa ating studio. Wala na ho tayo sa ating sasakyan kung saan pakalat-kalat lang tayo. Okay mga kababayan. Pag-usapan ho natin itong viral trending ho sa Facebook, Twitter, Instagram, at TikTok. Na kung saan mga kababayan, ito ho si Comelec Chairman Garcia na kung saan medyo parang or na-hurt siya dun sa isang contestant ho dyan sa may programa ho ng It's Showtime. Na kung saan ang host si Vice Ganda, Ann Curtis yata yung isa at si Jong Hilario. At sino ba yung host dito? Vice Ganda, Jong Hilario, Kim Chu at Bong Navarro. Wala rin nyo naman si Bong Navarro, di ba? Yung best friend ni Dines Cornejo. Ito mga kababayan, nagbigay ho ng pahayag, ito ho si Comelec Chairman Garcia. Na kung saan medyo na-hurt yata siya dito sa contestant ho ng isa-isa sa programa ng It's Showtime. Inulit ko lang Di ba binanggit ko na kanina? Binanggit ko na yan. Pakinggan muna natin. Pakinggan muna natin itong nangyaring mukhang ipapatawag yata sa Senado. Pakinggan natin ito. Hindi na ako natin papakita yung video kasi. Mensahe mo sa Comelec. Ito ho, si Meme Vice. Ayan. Programa ho ng It's Showtime yan. Ayan. At yung isang girl, contestant ho dito. 20 years old siya. 20 years old, di alam ibig sabihin ng Comelec. Pakinggan natin Pakinggan ho natin itong usapan na hindi na natin papakita yung video. Ayan na lang ho. Kasi baka makapirate tayo sa ABS-CBN. Nakakaya naman. Play natin. Ang mensahe mo sa Comelec. Sorry po, hindi po ako masyadong knowledgeable about sa Comelec. Ilan taon ka na ba? 20 po. 20 years old, hindi alam yung Comelec. Hindi ko alam kung hindi alam yung Comelec or alam niya yung Comelec pero hindi niya alam kung ano ang trabaho ng Comelec. Pakinggan muna natin. Oh my gosh, that's bothersome. Okay. Hindi ka ba bumoboto? Hindi pa po. Ay, hindi pa. Opo, hindi pa po. Okay. Yes po. Sa susunod na eleksyon, bumoto Wala kang sagot? Ano ba? Hindi ko man po masasagot to ngayon, pero for sure... Comelec yung Commission on Election. Sila yung nag-ano ng mga sa election kapag ano? Okay. Wala kang naririnig sa mga... tungkol sa hindi ka ba nanonood ng telebisyon? Wala Nagbabasa po ng kaming dyaryo? TV. Internet. Facebook. Yun ang TV? Ewan ko lang. Wala raw silang TV. Sa bagay, hindi na rin ako nagtataka. Balang araw, ang TV mape-phase out na Kasi, halos lahat to, sa cellphone na ho nakatutok. Kasi mga programa, teleserye, lahat, napapanood na rin ho sa cellphone. Especially sa YouTube. Ay, hindi na ako magtataka, TV, mawala na sa mundo kasi kahit sa cellphone, pwede na mag-video may Bluetooth ka lang na speaker na malakas. Meron ka lang tablet, cellphone, ando doon na, makakapag-video ka na. Hindi katulad ng mga panahon namin, nung 1960s, 70s, 80s, 90s, na kung saan, pagka magbibideo ka, ang dami pang ginagawa, mga jack, mga audio-video. Makikita mo yung, pag nag-aayos ka ng magbibideo ka, makikita mo yung mga wire sa likod ng TV mo, VHS, yung wire, labo-labo na, hindi mo na malaman kung ano hindi mo na malaman ano ikakabit. Tapos mamimili ka pa ng CD kung ano isasalpak mo. Pag nagkamali-mali ka pa, bold pa yung mapapalay. Pag nagkamali-mali ka pa, hindi pa video kay CD yung masasaksak mo dun sa saksakan ng
Bold pa yung may sasaksak mo, magugulat pa yung mga manonood. O ngayon kasi lahat, lahat sa cellphone na makikita mapapanood Facebook, mga ganyan. Yeah. Social Phone. media. Hindi po din masyado lumilitaw sa newsfeed. So, sinong may kasalanan na hindi ka informed? Dito ako naniniwala naman ako doon. Kung ano yung hindi ka interesado, hindi mo sinesearch or hindi mo kadalasan nila like, pina-follow, pinanonood, hindi yun talaga lalabas sa newsfeed mo. Try mo mag-search ng mga bahay, mga kotse. Tingnan nyo, hindi napapansin nyo. Mapapansin nyo pag may nilike kayo, ganito. Yun din ang i-recommend ni Meta, ni Facebook. Kasi yun ang sinesearch mo kaya yun din ang i-recommend sa'yo. Ngayon, kung ang Facebook nitong babaeng ito, hindi naman siya nanonood ng mga politics, especially Comelec, wala, hindi talaga i-recommend. Hindi talaga dadaan sa newsfeed mo yan. Kung ano yung nilalike mo, kung ano yung pinapalo mo, sinesearch mo, yun lang yung i-recommend sa'yo. Ako naniniwala ako doon. Tuloy natin. Sa picture mo, di ba nag-aaral? So, yung Comelec, sila yung nag-aayos ng bago mag-eleksyon, para sa mga kandidato, sa mga kasino. Sila ang may Mga votes. sila ang may kinalaman sa lahat ng kaganapan tungkol sa election Yes. sa Pilipinas. Siguro yung Ano ang Ayan. 20 years old, babae, walang alam sa Comelec, di niya alam kung anong trabaho ng Comelec, di niya alam kung anong company yon. Sa bagay, di niya naman 20 years old. Possible na hindi niya pa alam itong Comelec na ito. Possible. Ako 20 years old, alam ko na ba Comelec? 20 years old. Siguro naririnig ko na pero wala pa rin akong knowledge, no? Wala pa rin siguro akong knowledge sa ganun. 20 years old Comelec. Narinig ko na siguro pero hindi ko pa alam kung ano talaga mismo lalo na ngayon, ang dami na kasi pinagkakaabalahan ng Pilipino ngayon Mapalalaki, mapababae. May mga social media, may mga TikTok, may mga online gaming. Ang dami na kasi masyadong pinagkakaabalahan ngayon yung mga bata. Bata pa to, 20 anyos. Although matanda na, pero ibig sabihin nasa alam mo yun, yung mundo niya kabataan pa 20 years old. Ngayon mga kababayan, napanood ito ni Comelec Chairman Garcia. Siya ay nalungkot, disappointed. Mukhang papatawag yata sa Senado ito. Pakinggan niya, pakinggan niya. ng eleksyon. Ayan. Lungkot po ako, parang failure po ang Comelec. Parang kami Ayan si Comelec Garcia. Pakinggan natin. po may kasalanan doon. Parang hindi po namin napapahayag mabuti sa sambayanan kung sino kami, ano ang aming katungkulan at magkakaroon pa pala ng eleksyon. Magkakaroon na pala tayo ng eleksyon. So failure po ang Comelec pagka ganyan. Kaya lang hindi po natin maisisi dahil maaari siya ay representasyon. Ang post ng ABCBN News ito, ang caption, ikinalungkot ni Comelec Chairman George Garcia ang pag-amin ng isang contestant sa It's Showtime na wala siyang alam kung ano ang Comelec. Sabi ni Garcia, inimbitahan na nila ang babae para maturuan ng tamang impormasyon sa halalan 2025. Inimbitahan nila yung yung babae. Papaliwanag yata kung ano ang Comelec, ano ang trabaho ng Comelec, ano ang kanilang responsibilidad sa Pilipinas. Tuloy natin. Nang madami pa mga Pilipinong hindi po naalalaan yung ating mga ginagawa. Kaya ang gusto namin alamin bakit? Dahil ba sa kahirapan? Dahil ba sa kawalan ng pamamaraan para malaman yung mga nangyayari sa ating bansa? O talaga namang may kakulangan talaga sa Voters Education Program ng Comelec? So yan po ang gusto nating malaman sa kanya. Pinatawag natin siya, baka sakaling matulungan niya kami upang sa pamamagitan niya bilang isang kabataan ay siya mismo ang magamit namin upang maipahayag, hindi lang kung sino ang Comelec, kung hindi paano ba boboto ang kabataan sa darating na halalan. Yan po, itatry natin siyang kumbinsihin bukas. Maliwanag bukas yung contestant ho dyan sa isang programa ng maliwanag ho yung isang contestant ho dyan sa isang programa na It's Showtime na pinag-hostan nila Meme Vice. Ipapatawag ho raw tomorrow
para maturuan or i-briefing or ipaliwanag kung ano ang COMELEC, ano ang trabaho ng COMELEC o ano ang responsibilidad ng COMELEC dito sa Pilipinas. Okay. Eto na. Papasok na ko si Senador Bato. Siguro, Chris Ulan, bakit nalaman talaga ni Senador Bato rito sa video mo? Una, itong babaeng ito, 20 anyos, babae, hindi ho alam ang COMELEC. Hindi alam kung anong COMELEC, anong trabaho, anong responsibilidad ng COMELEC. Valid kaya? Pwede kaya natin siyang masisi or hindi masisi? Dahil hindi niya alam ang COMELEC? Ako, pwedeng hindi ko siya masisi. Kung hindi niya talaga alam COMELEC, kasi hindi niya talaga alam eh. Di ba? Ano ba ang point mo, Chris Ulo, kay Bato? Ito mas matindi dito si Senador Bato. Bakit? Ba't sinabi ko mas matindi si Senador Bato? Alam niyo ba nung nakaraan mga kababayan, viral trending ho si Senador Bato de la Rosa na kung saan yung pambansang awitin ho natin na Lupang Hinirang, hindi niya ho alam ang title. Yung ating national anthem, hindi niya ho alam ang title. Pakinggan natin to basahin natin. Siguro, nagmarunong pa eh. Siguro dapat ang mga Pilipino na ito, dapat ay pakantahin natin ng 1,000 times na Bayang Magiliw. Para matuto silang magmahal sa bansa. Alam mo yung nagmarunong, yung pala ang payo mali. Pakantahin daw ang mga Pilipino ng 1,000 times na Bayang Magiliw. Ng Bayang Magiliw para raw matutong magmahal sa bansa. Pap. Senador Bato, yung Bayang Magiliw, sa lyrics yun. Sa lyrics ng Lupang Hinirang. Ang national anthem natin, ang title, ang pamagat, Lupang Hinirang. Dapat ganito sinabi mo. Siguro dapat ang mga Pilipino na ito ay dapat pakantahin natin ng 1,000 times ng Lupang Hinirang. Dapat ganon. Para matuto silang magmahal ng bansa. Magtuturo ka lang, epal ka lang, magpapayo ka pa lang, mali. Ano mas nakakahiya? Yung babaeng 20 anyos na hindi alam yung COMELEC? Or yung Lupang Hinirang national anthem natin na kung saan, kinder pa lang, kinakanta na yan. PNP chip pa to. Di ba ang mga ahensya ng gobyerno, every Monday may flag ceremony? Di ba? Congress, lahat yan. May flag ceremony. Ano ba yan? Dumating ka sa point ng ganyang edad mo, Senador Bato de la Rosa, hindi mo alam title ng national anthem natin? Bayang Magiliw. Okay mga kababayan, kita ulit tayo sa panibagong vlog. Ano mo pagsamantalangin yung lingkod, Chris Ulo. Lagi natin tatandaan, ang national anthem ho natin ay Lupang Hinirang. Hindi Bayang Magiliw. Bye-bye po.